Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway ang Diyos ang patuloy na magpalakas at mag-ingat po sa atin sa araw na ito. Bago po tayo magsimula sa ating munting devotion, tayo po ay makinig sa isang papuring awit para sa ating Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba't nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang mga talatang ating bubuksan sa araw na ito ay makikita sa Job chapter 18 verses 5 to 8. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa Tagalog. Ang ilaw ng masamay tiyak na papatayin, ang kanyang apoy ay di na pagniningasin.
Ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilimin. Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Ang masasamang tao ay ganyan ang kapalaran. Mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan. Bagaman bahagi pa rin ito ng palitan ng salita at tila pagtatalo sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan, sa bahaging ito ng Job ay inilarawan ni Bildad ang kahihinatnan ng mga taong ang hangad ay kasamaan at ang hindi pagtalima sa Diyos. Inahayag niya sa ilang talata na ang liwanag ng masasama ay hindi pagniningasin, maging ang kanilang mga tahanan ay mawawalan ng liwanag. Ipinahayag din niya na ang tila matatag na hakbang ng mga masasama ay darating din sa punto na sila ay mabubuwal at mawawala ng saysay ang kanilang buhay. At sa dulo ng mga talata ay ipinahayag niya na ang dulot at kahihinatnan ng di pagkilala sa Diyos ay hindi maganda at pawang kapahamakan lamang. Ang panawagan ng pagkilala sa Diyos at sa kanyang soberenya ay iniiwas ang tao sa kawalan ng liwanag na bunga ng kasamaan. Ang buhay na wala sa Diyos ay isang buhay na puno ng kadiliman, malayo sa tunay na plano ng Panginoon, malayo sa buhay ng liwanag at layunin. Ang nais ng Diyos ay mamuhay ang tao na may tunay na liwanag na maaari rin niyang maibahagi sa iba. Marami tayo nakikita na taong tila puro kasamaan ang sinasabuhay, subalit tila ba matagumpay at maramya ang kanilang pamumuhay. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay tila ba laging nasa bingit ng kapahamakan at pagkabuwal. Pinapaalala ng mga talatang ito, ang di pagtalima sa Diyos ay walang magandang maidudulot. Sa huli, ang mga talata ay nagbigay diin na ang dulo ng kasamaan ay malungkot at masalimuot. Yan ang kanyang kapalaran. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kaming mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at patuloy niyo po nawang pagliwanagin sa aming mga puso ang kabutihan at pananalig sa inyong mga salita. Tulungan niyo po na sa kabila ng mga pagsubok na aming hinaharap ay makita namin ang liwanag ng inyong mga salita at patuloy itong magpaalala gaano kakabuti, kadakila sa aming mga buhay. Turuan niyo rin po kaming mamuhay sa inyong liwanag. Iliyo niyo po kami sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang kapahamakan, Panginoon. Salamat po sa mga kaibigan na nagpapalakas ng aming mga loob, nagpapalakas ng aming mga spirito sa panahon na kami dumaranas ng mga pagsubok. Hayaan niyo po na ang buhay ni Job ay maging magandang halimbawa sa amin. Patuloy na magpalakas sa amin, Panginoon, at magpaalala na wala kang hangad sa aming mga buhay, kundi kabutihan at kundi ang layunin mo ay mangyari para sa amin. Salamat, Panginoon, salamat sa araw na ito. Samahan niyo po ang aming mga kapatiran saan man sila pupunta sa araw na ito. Ano man ang kanilang gagawin, Panginoon, manguna ka sa kanila, O Diyos. Samahan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Marahil ang iba sa amin ay dumaranas ng pagsubok. Ikaw ang magpalakas ng aming spirito. Ikaw ang mag-comfort po sa amin, Panginoon. At sa iba po naming mga kaibigan, kapatiran na patungo sa kanilang mga trabaho, maghahanda para sa araw na ito. Salamat sa inyong provision. Salamat po sa inyong pag-ibig, kalakasan at walang humpay na pag-iingat sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong tugon sa aming mga panalangin, Panginoon. Hayaan niyo po at tulungan niyo pong patuloy kaming tumalima sa inyong mga salita nang kami ay malayo sa anumang kapahamakan, dulot ng kasamaan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin
Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at dakilain ka, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.